In this video, we'll talk about something na kinakabahan pa rin ako pag tinatanong sa akin pero at the same time nakaka-excite pag-usapan. Investing. This will be a judgment-free and ultra-beginner-friendly video. Hindi tayo magpapakita ng mga charts, numbers, or magpapakaguru. Think of it as a one beginner talking to another beginner. To be honest, I had a different topic lined up for this week pero ang dami kasi recently nagko-comment na mga estudyante and mga beginners about investing. Ako naman, habang binabasa ko yung mga comments, I find it interesting na may mga estudyanteng nanonood ng videos ko and they're already interested in investing. Kasi ako, parang naging interested ako about investing. Nasa late 20s na ako. So, very late na ako nagsimula. And isa sa mga regrets ko, sana pala tinutukan ko siya at pinag-aralan ko talaga kung paano mag-invest. Baka ngayon, malaki na yung interest na nakukuha ko dun sa mga investment na yon. So, dun sa mga estudyante na nagko-comment sa mga videos ko, I am so proud of you guys. And I will do my best to help you out as your ate here on YouTube na matulungan kayo kung paano magsimula sa investing. Disclaimer lang, hindi ako financial advisor. What I am going to share in this video is based din lang sa research ko at experience ko sa pag-i-invest. So kung mag-i-invest kayo or mai-inspire kayo na gawin yung mga i-share ko dito sa video na to, please do your own research bago kayo mag-invest ng pera. Ano nga ba ang investing? Let's make it super simple. Investing is making your money grow over time. Hindi siya quick rich scheme na magpapayaman sa'yo overnight. It's more like planting a tree. You put in a small amount and then yun yung magiging seed mo. You give it time, you water it, and then one day you will look back, you will see the fruits of your labor, and dun mo marirealize na good thing I started. After years of researching and familiarizing myself with investing, ito yung mga na-realize ko. Number one, hindi siya passive income. You still have to put in the work, especially sa early stage ng pag-i-invest mo. Siguro eventually magiging passive income siya kapag nakikita mo na yung compound interest. Pero habang nagsisimula ka, kailangan mo talaga siyang aralin. Otherwise, mas malaki yung magiging risk para sa money mo. Number two, hindi siya pang mayaman lang. Pwede kang magsimula sa investing kahit gaano kaliit yung kaya mong i-invest. Pwede kang magsimula ng 50 pesos, 100 pesos, or 500 pesos. Number 3, hindi siya pang matalino lang kasi, hello, palyado sa lahat ng math subjects niya nung college pero nag-i-invest. Next, let's talk about why investing matters. For beginners like us, investing is not about making big money right now. It's really about starting as early as possible para kahit maliit lang na amount yung ilagay mo, may chance pa rin siya na mag-grow instead of losing its value dahil sa inflation. Speaking of inflation, I'll never forget what my boss asked us during one of our meetings. If I keep 1,000 euros in my bank account for a year, am I losing money? Ang sagot namin lahat, no, of course not. You're not losing money kasi nasa bangko siya, secured siya. Tapos ang follow-up question niya sa amin, then why is it that with that same amount of money, I cannot buy the same laptop today that I could afford last year? And dun niya sinimula na i-explain sa amin yung konsepto ng inflation. Here's a more practical example ng inflation. Dati, bago ko umalis ng Pilipinas, kapag nag-grocery ka dito sa Maynila, ang dami mo nang mabibili sa 1,000 pesos. Kayang-kaya mo punuin yung isang basket. Ngayon, kapag nag-grocery ka na ang dala mo lang ay 1,000 pesos, maswerte ka na kung makakuha ka ng mga 10 items. Bukod sa inflation, another reason why you should start investing is because of compounding interest. Compounding is simply your money earning money, and then yung kinita ng money mo na yon, mag-earn pa siya ng interest. Here's an example. Imagine nag-invest ka ng 1,000 pesos today with a 10% annual return. After 1 year, kikita siya ng 1,100. After 2 years naman, 1,210 na. Bakit? Kasi bukod sa kumita yung 1,000 pesos na ininvest mo, kumita din yung 100 pesos na naging interest niya. And that's the magic of compounding. Kaya imaginein mo kung gaano kalaki ang kikitain mo kapag nagsimula ka ng maaga. Pero hindi naman ibig sabihin nun na kapag nasa 30s or 40s ka na, it's too late. You can still start working on your portfolio at magsimula ka na mag-invest kasi kikita pa rin naman siya. Now, let's talk about the type of investments and ano yung mga advisable para sa ating mga beginners. Let's start with the most beginner-friendly one, high-yield savings account. Technically speaking, hindi naman talaga form of investment ang HYSA. Para lang siyang savings account mo pero mas mataas ang interest rate as compared to traditional banks. Sinama ko siya dito kasi I think it's a good tool to use to build discipline. Lalo na kapag gusto mo makita na may potential ba talaga na mag-grow yung pera ko. Kasi usually, di ba, dito sa mga tool na to, makikita mo talaga on a daily basis na nag-grow yung money mo. Kapag nandun ka pa lang sa stage na yun, nag-build ka pa lang ng confidence, gusto mo munang i-try, test the waters, kumbaga, you can
can start using HYSA. I will give you one example ng high-yield savings account na meron ako sa cellphone ko kasi gusto ko lang makita ninyo kung paano siya nag-work. So, I am using GoTime. This is not sponsored. It just so happens na ito yung unang-unang application na na-access ko nung umuwi ako ng Pilipinas. And in all fairness, very beginner-friendly naman siya. So, I kept using it. I started my first GoSave account noong October 10, 2024. Ang unang amount lang na nilagay ko ay 81 pesos. Ito lang kasi yung sukli namin sa grocery at the time. Since hindi ko pa naman kailangan yung pera, nilagay ko siya sa GoSave. And then after a month, ang kanita lang nung 81 pesos na yon ay 14 cents. Sobrang liit lang, diba? So parang kakainin lang yun ng tax. Pero eventually, after a year, nakapaglagay ako dito ng hanggang 60,000 pesos. Tapos after a year, ang total interest earned ko na ay 648 pesos. At kahit nasabihin natin na mayroon siyang tax, at least kumikita yung pera mo. Kaysa ilagay mo siya sa traditional bank account na ang kikitain mo lang ay at the most 1% interest. So might as well place it somewhere na regulated naman at safe. Tapos nakikita mo talaga yung interest earned mo on a daily basis kasi pwede mo siyang i-check dahil nasa cellphone mo lang naman. Number 2 are funds. So yung mga ETF, index funds, and mutual fund. Ito yung difference ng tatlo na yon. Mutual funds is a way for many people to pool their money tapos i-invest nila yon sa diversified basket of stocks, bonds, or other securities. Index funds naman tracks the performance of a specific benchmark like S&P 500. Lastly, ETFs hold a collection of assets like stocks or bonds, pero tinitrade siya on a stock exchange like an individual stock. For transparency and as a beginner, ang meron pa lang ako ay ETFs at mutual fund. I recently opened an account with Interactive Brokers, tapos nag-start ako na mag-invest sa US ETFs. Why US ETFs? Ito kasi yung sinimulan kong pag-aralan. So, mas naiintindihan ko siya as compared to other investments. I follow one rule kasi when it comes to investing, which is only invest in things you understand. Yung iba kasi diba kapag merong trending na investment opportunity, tinatry nila yun agad kahit na medyo risky. Tinry ko siya dati pero ang laki ng nalugi ko. So, right now, dun ako nag-i-invest sa mga bagay na naiintindihan ko talaga para ma-lower ko yung risk. I started with something very simple and widely used. So, I invested in CSPX. It's an ETF that tracks S&P 500. It's not a recommendation pero this is just me sharing what I learned sa investing journey ko. If you want to register sa IBKR, I actually have a link in the description box below. It earns me a little and you also earn up to 1,000 USD ng IBKR stock. Speaking of stocks, stocks are basically buying a small piece of a company. After reading The Psychology of Money, one of the best takeaways na nakuha ko about investing is to invest in things you care about or yung mga products or companies that you actually use. For example, kung lagi mong ginagamit yung Google or lagi kayong kumakain sa Jollibee, pag-aralan mo kung paano siya nagpe-perform sa market and then kapag okay yung performance niya, saka ka mag-invest. This approach makes learning about stocks less intimidating and more personal. Next is bonds. So basically, you lend the government or a company money tapos may fixed return ka. Lower risk siya, pero lower return din. To be honest, I have yet to explore this investment type. Hindi ko pa siya masyado na pag-aaralan, so I cannot share much about it. Pero eventually, of course, kapag mas natutunan ko na siya, i-share ko siya with you guys. Okay, so how do you start investing? Dapat ayusin mo muna yung foundation mo bago mo simula na i-grow yung money mo. So before investing, dapat meron ka ng emergency fund, maayos na yung budgeting mo, meron ka ng financial goals, at hindi ka nabaon sa utang. For example, meron kang 1,000 pesos and this month in-invest mo siya. The following month, nakita mo na kagad yung growth. Pero at the same time, nagkaroon ka rin ng emergency. At dahil wala kang emergency fund, kailangan mong i-withdraw yung investment na yon. So, hindi mo pa nakikita yung compounding interest dun sa money mo. Kailangan mo na siya kagad bawiin dahil wala kang emergency fund. Again, mas maganda na meron ka ng fixed foundation para hindi ka na mahirapan na mag-invest eventually. Step number 2 is to open a legit platform. So, these are the tools that I'm using right now for my investments. For high-yield savings account, I am using, as I mentioned, GoTime, and I am also using Maya. GoTime, ginagamit ko siya dahil madaling i-automate yung savings mo kapag dito mo siya nilagay. Sa Maya naman, ang interesting kasi, ginamify nila yung kanilang interest rate. So, pwede mo pang pataasin yung interest rate nila na 3.5% kapag may mga na-meet ka na goals. For banks naman with investments accounts, I am using BPI. For reputable brokers, I recently opened an account with Call Financial for local investments. And as I mentioned, IBKR for international. Let me know in the comment section below if you want a guide on how to open an account with these platforms. Step number 3 is to start small. Hindi kailangan mag-invest ka kagad ng 5,000 or 10,000 pesos. The point is building consistency kasi hindi naman siya magiging perfect sa simula. Pero ang importante, tinutuloy-tuloy mo siya. Number 4 is to
automate if possible. For high yield savings account, I'm using GoTime kasi naka-automate yung savings ko doon. Tinuro ko na siya before kung paano siya i-automate. I will link the video in the description down below. Ganun din sa investments ko, naka-auto-transfer siya para hindi na ako mahihirapan every month kung magkano ba ilalagay ko. Okay lang ba kung maliit na amount muna? So, para hindi ko na siya iisipin on a monthly basis, i-automate ko na lang para hindi ko na siya poproblemahin. Number 5, ELSA. Let it grow. Hayaan nyo yung pera na mag-grow on its own. Wag yung invest, withdraw, invest, withdraw. I am using dollar cost averaging or peso cost averaging sa pag-i-invest. How it works is invest a set amount every month. For example, 1,000 pesos per month. And then I buy more stocks or ETFs when prices are low and then fewer naman when they are high. So there, thank you guys for watching this video and I hope may natutunan kayo sa very beginner-friendly na video na to. Again, I am not a financial advisor. I-share ko lang po sa inyo kung ano yung mga natututunan ko in the process. And if you want more beginner-friendly content like this about investing, about savings, let me know in the comment section below. That's it for today. Ciao!